guys! Welcome to Vlogmas Day 6. So, for today's vlog, itatakal ko lang sa inyo yung experience naming dalawa ni Caitlyn sa kaniyang toddler stage. So, ikukwento ko lang sa inyo yung mga karanasan ko sa pagiging mommy during her toddler stage. So, dahil nga 2 years old na si Caitlyn, di ba may kasabihan na terrible 2? So, medyo naranasan ko siya. Slight lang naman. Nung mga kakatungtong niya lang ng 2 years old, medyo nag-active yung tantrums niya. So, doon medyo talaga nahirapan ako. Medyo maikli yung pasensya ko pagdating sa ganun. Kasi aminado naman ako na maikli ang pasensya ko. Pero pag sa bata kasi talaga, though marami naman ako naalagaan bata, yung mga pamangkin ko, yung mga pinsan ko. So, iba din talaga kapag yung anak mo na mismo yung nag-tantrums. Kasi, syempre, hindi mo naman pwede isoli yan sa nanay nila kasi ikaw ang nanay niya, di ba? So, medyo hirap talaga ako. Pero na-handle ko naman siya. Medyo tumagal-tagal, na-handle ko na siya ng maayos. Alam ko na kung paano siya pakakalmahin. Alam ko na kung ano yung pwedeng magpakalma sa kanya, kung ano yung mga dapat na sasabihin, mga dapat na ibibigay para kumalma siya. So, yung number 1 na experience namin ni Carl kay Caitlyn during her toddler stage is yung sa ngipin niya. Kasi maagang tumubo yung ngipin ni Caitlyn, so sabay-sabay yun. And maaga ring nasira, maaga ring nasisira actually. Medyo hindi na ganun kaganda yung ngipin niya kasi talaga. Kasi aminado din ako na hirap akong toothbrushan siya. Kasi nga, bukod sa ayaw niya nung may lasa yung, yung toothpaste or tooth gel, ayaw niya nung may lasa. Hirap talaga akong toothbrushan siya, lalo na kapag tubig lang yung ilalagay mo sa toothbrush. And ayaw niya kasi ng, ako yung nagtutoothbrush sa kanya. So, hinayaan ko lang kasi siya ng siya mag-isa. Eh, syempre, hindi naman nila alam yun, hindi naman nila control yun. So, yun nga, medyo maaga nasira yung ngipin niya. And, sabi rin ng dentist sa amin, medyo itigil na namin siya sa bottle. Kasi nga, nasisira nga yung ngipin ng bata sa milk. Excuse me. Sa milk and yung sa chupon. So, ako naman din kasi, ayoko siyang biglain. So, pinapractice ko rin talaga siya na mag-less na sa baby bottle. So, ayun nga, medyo rumurupok na yung teeth niya. Then, isang gabi, I think mga August ata yun. Hindi ko na maalala yung month. Pero, naglalaro siya dito sa kwarto. Eh, ang mali ko, binihisan ko siya ng frog suit, yung all over na hanggang paa is balot na balot. Eh, nadula siya. Then, ang pagbagsak niya is padapa, pangudngod. So, yung mouth niya is nauntog sa sahig. Doon pa sa part na matigas na sahig. Tapos, nabarag. Kasi nga marupok na, nabarag yung harap. And, hindi naman umuuga yung natira. Pero may natira. Pero yun nga, chilat ko agad yung tita ko na dentista. Sabi ko, ano kaya yun? Paano yun? Kasi naputol. Sabi niya, check ko daw kung umuuga yung kung umuuga yung natira. So, ayun, advice ng tita ko, magpa-check up kami. Magpa-check kami sa dentist. Kasi nga, masama yung may natira. Kahit pa hindi umuuga yan. Kasi kung umuuga daw, pwede ko namang hatake na lang. Kaso nga, may natira. Yung naputol na teeth niya, may natira sa taas na nakakabit pa, na hindi talaga umuuga, as in, kabit na kabit pa siya, antibay pa niya. Sabi ng tita ko, yun nga, pacheck namin sa dentist kasi masama yun, baka mamaya ma-infect, baka mamaya mamaga. Which is ilang araw lang nakalipas, namaga na agad. So, syempre, ginabahan na kami, napansin ko isang hapon, magana yun dito niya. Sabi ko, hala, ano yun, that ganon. Pero nag-gets ko agad na dahil yun sa ngipin niya. Kasi nilagnat din siya. So yun nga, nagpunta kami sa dentista na malapit dito sa amin. Eh, syempre, may mga batang takot sa dentista, takot sa doktor. Nagwala siya.
umiiyak siya kasi nga, bukod sa masakit na yung gums niya, natakot pa siya dun sa dentista. So, ang advice sa amin ng dentist, mas maganda kung sa pedia dentist kami lalapit. Hindi lang basta dentista, pedia dentist, which is yung nag-handle lang mga bata talaga. Kasi, mas alam nila yung gagawin, mas alam nila para papakalmahin yung bata while nasa clinic. So, chinek lang niya, pinainom kami, binigyan niya kanila, resetahan niya kami ng antibiotic para sa pamamaga. And, yun nga, warm compress daw. So, nag-antibiotic siya nun mga 7 days. So, after no 7 days na yun, pumunta na kami ng pedia dentist sa Cainta kasi meron dun kay Locarl. So, after niya mag-antibiotic for 1 week, nagpunta na kami sa pedia dentist. Wala naman ng maga, and hindi na rin niya dinadaing. Kaso nga lang, yun nga, kada umiinom siya ng antibiotic, kada sumasakit, hindi talaga siya komportable. As in, maghapon, magdamag, tantrums talaga siya. As in, dun ko nakita kung paano siya mag-tantrums na never ko namang na-experience sa kanya nung mga baby pa siya, nung mga months pa lang siya, and 1-year-old pa lang siya, hindi naman siya ganun mag-tantrum. So, medyo nabigla ako na parang, hala, bakit ganun? Kakayanin ko kaya yung pagtatantrums niya. Hanggang sa parang hindi na rin ako nakakatulog, iniiyakan ko kapag napapagalitan ko siya. Alam mo yun, yung kahit ayaw mo naman siyang pagalitan, yung hindi ko pa kaya talagang i-handle yung tantrums niya. So, naaawa din ako sa kanya nun. Sabi ko, hala, hanggang kailan ganito, ganyan, mawawala kaya yung tantrums niya. Sabi ko, baka dahil din sa iniinda niyang sakit, iniinda niyang pain, dahil nga dun sa gums niya, tapos umiinom pa siya ng antibiotic, umiinom siya ng paracetamol, so baka naaapektuhan din ng gamot, ganon. So, nagpunta na kami na pedia dentist. Umiyak na naman siya, kasi takot talaga siya sa dentist. So, ayun, umiyak na naman siya pagdating namin sa clinic, pero sobrang bait naman kasi talaga ng pedia dentist niya, sobrang kalmado lang. Yun nga, chinek siya, talagang nakahiga rin ako dun sa nakahiga ako dun sa higaan nung patient. Tapos, hawak ni Carl yung paa niya and yung kamay niya, para nga, kasi nagwawala talaga siya. So, ayun, sobrang lakas nga ni Katie na nagwawala siya. Hindi rin kinaya talaga ng dentista. Kasi hawak na ni Carl yung braso niya, tapos dagan-dagan ko pa yung legs niya. Kasi napupumiglas siya. Then, yung pedia dentist kasi naaawa siya. Ayaw daw niya kasing pinupwera sa yung mga bata. Lalo na pag ganung hindi cooperative yung patient. Yun nga, sabi yung nakita ng dentist na super sira na talaga. And kaya din, hindi lang daw dahil sa pagkakabangas ng ngipin niya, yung nararamdaman niya. Na ano din niya yun kasi nga naapektuhan na nung gatas and yung chupon, yung gums niya. Advice niya is, hindi siya pwedeng bunutan. Hindi daw siya pwedeng bunutan ng ngipin kasi nga, masyado pa siyang baby, masyado pa siyang bata, 2 years old pa lang siya, and hindi siya cooperative. Ang sabi nung dentist, hanggat hindi cooperative ang bata, hindi siya pwedeng bunutan. And, ang second option sana daw ay yung patutulugin. Pero ayaw daw niya iparana sa bata yun kasi masyado pang bata, patutulugin mo, diba? Siyempre, sobrang high yun. Masama yun, maapektuhan yung utak ng bata, maapektuhan daw yung katawan ng bata. So, hindi raw applicable sa mga bata yung patutulugin, tas bubunutan. Sa matatanda daw, okay yun kasi malalakas na yung katawan ng matanda. Pero sa mga bata daw talaga, hindi. So, ang sabi ng dentist niya is, milk teeth pa lang naman. So, kung sumakit man ulit, kung indahin man niya ulit, paracetamol lang, huwag maga-antibiotic hanggat hindi na mamaga. Tsaka lang maga-antibiotic pag namaga. Basta pag ininda niya yung sakit, paracetamol lang. So, ayun. Nagsasabi naman siya sa akin pag sumasakit. So, pag sumasakit yun, inaagapan ko na agad ng paracetamol. Tapos, neto nga lang, ayun, medyo namaga ulit.
Pero hindi na tumagal kasi nga nagapan ko agad siya na antibiotic. So ayun, medyo nag-lessen na yung tantrums niya. So akala ko talaga tatagal ng, as in matagal yung tantrum siya kasi first time ko siya makita ng gano'n na nakakaawa, na nakakapikon. Alam mo yun, yung hindi ko talaga siya kayang i-handle that time kasi nga parang nabigla din ako na bakit gano'n? Ba't gano'n yung pagwawala niya? Iba. So, ayun nga, lumipas na yung ilang buwan. Naging okay naman na siya ulit. Medyo sumigla na ulit siya. Naging active na ulit siya. Bumalik na ulit sa dati. Nawala na yung tantrums niya actually. So, thank God kasi hindi na ako ganun mahihirapan pag nagtatantrum siya. So, ang next topic ko naman is yung sleeping routine niya na iba na. So, normal naman siguro yun kasi lumalaki nga yung bata. Doon naman medyo na bigla rin ako kasi nga ang tagal namin halos 2 taon. Halos 2 taon kami. Isa't kalahating taon na maaga siya natutulog, hindi siya nagpupuyat, hindi umaabot ng 12 midnight yung kanyang puyat. Pero tumuntong ng 2 years old siya, medyo na iba na. Kapag hapon, natutulog siya mga 4. Start siya 4 or 5. So, gigising siya mga 6, 7. Ganon. So, anong oras na siya matutulog ng gabi, diba? Kasi nga late na siya nagising, late na siya natulog. So, nagpupuyat na siya. So, ayun, nagpupuyat na rin ako. So, hindi ko akalain na dadating kami sa stage na magpupuyat kaming dalawa. Pero, good thing naman is, hindi naman siya nagtatantrums, hindi naman siya nangungulit. Nakahiga lang siya, nanonood lang siya sa phone ko. Kapag alam kong antok na siya, ayun, ititigil ko na yung phone, pero medyo iiyak siya kasi gusto pa niya manood. Pero syempre, gusto ko ako masunod. Ayoko napupuyat siya, ayoko siyang hayaan sa ganun. So, siguro mga 1 week tumagal, or 2 weeks, na ang tulog niya sa gabi 11, ganun. Tapos, nitong mga nakaraan, umaabot na ng 1:00. Muntik pa nga umabot ng 2:00 nung nakaraan. Yun yung pinaka-late niya natulog. Umabot nga ng halos mag-2:00 na. So sabi ko, hindi pwede. Ayoko ng ganun. Sabi ko, hindi ko hayaan na ganun si Caitlyn kasi baka makalakhan niya. Ayoko talaga na nagpupuyat siya kasi ang hirap niyang i-handle kapag kulang sa tulog. Kulang sa tulog si Caitlyn. Nagtatantrum siya. As in, hindi siya in good mood ba? Hindi siya in good mood pag kulang siya sa tulog. Yung alanganin yung gising niya, yung alanganin yung tulog niya. Kaya ako, hanggat maaari, sinasanay ko talaga siya na makumpleto yung tulog niya kahit nanay sa gabi, makabuo man lang siya ng 13 hours na tulog. Okay na kasi pagising naman niya, okay siya Hindi talaga siya magtotopak. So, ayun nga, sinisimulan ko na ulit na ayusin yung sleeping routine niya. Kasi, medyo nag-aalangan na siya matulog sa hapon. Tulog niya na sa hapon ngayon, mga 5:00. Tapos, gigising siya ng mga, minsan, wala pa 1 oras. Magigising na siya, magtotopak na siya. Buong gabi na yun. So, ako, talagang sinasanay ko na siya ulit matulog ng maaga. Yung tamang oras, yung alam kong oras na ng tulog, magpahinga na, tama na muna laro. So far, na ibabalik ko naman unti-unti yung sleeping routine niya. Medyo nag-a-adjust pa ulit siya kasi nga, medyo lumalaki na siya. Nag-iiba na yung routine niya, araw-araw. Kumbaga sanay na yung niya, yung katawan niya na kapag naglalaro siya ng gantong oras, hanggang hapon na yan. Tsaka lang siya matutulog kapag alam niyang antok na siya. Kasi minsan pinipigilan niya talaga yung antok niya. Ayoko nang ganun kasi naaaburido siya. Yung tipong gusto niya nang matulog pero naglalaro pa rin siya. Kaya ako, sinasabi ko sa kanya, if you want to sleep, you sleep na. Kahit pa umiyak siya, kung dapat na matulog, matutulog na dapat. So, okay naman siya so far na wala naman na kami sa tantrum stage. Sana nga wala na talaga hanggang mag 3 years old siya. So, ayun, bago ko i-end to, dagdag ko lang na, si Caitlyn naman kasi, hindi siya yung
iiyak talaga ng matagal, hindi siya magta-tantrums kapag hindi mo napagbigyan. Halimbawa, may gusto siya, may nakita siyang toy, hindi siya yung basta-basta iiyak kasi gusto niya nun. Pagpapaalam pa siya, Mamu, I want that. Pag sinabi kong no, kasi alam kong meron na siya nun, o kaya alam kong hindi naman niya magagamit ng matagal, hindi siya iiyak. Sasabihin niya na, okay, Mamu. Ganun lang siya. So, ayun, kapag naman nasa play area kami sa mall, ganyan. Pag time na, kapag stop na yung kanyang playtime, hindi siya magwawala, hindi siya iiyak. As in, lalabas lang siya, susunod siya sa akin, sabihin lang niya, Mamu, Dede, Mamu, milk. Pag alam niya tapos na, tapos kakarga na siya sa akin, tapos hindi talaga kami hirap sa kanya, lalo na pag lalabas kami, magpo-mall kami nila Carl. Hindi talaga kami hirap sa kanya. Kasi nga, hindi siya ganun tantrums na. Noon lang talaga nung medyo may pain yung gums niya. So, thankful naman ako kasi ganun si Caitlyn. Hindi ko nararanasan sa kanya yung nagtatantrum sa mall. Diba? Yung tipong magwawala siya sa mall pag hindi niya nakuha yung gusto niya. So, ayun lang naman. Wala naman akong masyadong itatakel na. Hindi ko na masyado pahabain to kasi naisip ko lang din na gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa kanya during her toddler stage. So far, okay naman yung kanyang, kumbaga, kanyang character development. Hindi naman siya ganun nagtatantrums. And, super okay naman na ulit si Caitlyn. Medyo nilalaylo ko lang talaga siya sa screen time paggabi. So, yun lang. Thank you guys for watching. I'm looking forward So, I'm looking forward pa sa magiging experience naming dalawa. Bye-bye!